prophetic move and then moral obligation. Yung nga din po na naman ang ipinapangalandakan ng tumututol po dito sa inyong pong ginagawa. Ano po na ang simbahan daw hindi dapat nakikialam sa affairs of the state, no? Yung po lagi sinasabi nila. Oo po. Meron ho ba kayong paliwanag doon? Ano ho ba ang righteous explanation po kung kailan o kung dapat bang makialam ang simbahang Katolika sa affairs o mga pagpapalakad po sa gobyerno, Monsignor? Maliwanag naman na Manong Ted na hindi kami nakikialam sa partisan politics, no? Ibig sabihin hindi kami sumasali doon sa mga iba't ibang party na sa ating bansa. What we are really involved ay ano ba yung tama at mali? Ano ba yung sinasabi natin na kautusan na dapat nating sundin? Halimbawa, malinaw naman ang kautusan na Manong Ted na huwag kang magnakaw, di ba? One of the 10 commandments, huwag kang magnakaw. So, sabi mga ni Papa Francisco, we have to Christianize or humanize to bring God to politics, no? So para malalaman natin lahat na ano yung tama at mali. So para ang governance maging mabuti, dapat ang mga tao ay nakikilahok, no, sa pagpatakbo ng ating buhay. Mm-mm. Pangalawa, dapat mayroong matino at mga mabubuting leader, principled politics. So yung dalawang ito na yan, Ted, yan ang aming sinusulong. Yan ang ibig sabihin ng good governance. Na wala itong partisanship, no? Ito ay para sa kabutihan, pag-unlad ng ating bayan na concern turo ng simbahan yan na aming pinaninindigan. Opo. Kung kayo po ngayon ay nagsampa nga ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara, so nangangahulugan kayo'y kumbinsido doon nga sa binabanggit yung paglabag niya sa probisyon ng ating saligang batas. So kumbaga common sense na yon, di ba? Kaya nga kayo naghain eh. So ngayon po, tama po, tamang aking presumption, di ba, Monsignor? O, naniniwala kayo? Opo. Tama, Manong. Opo. So, ngayon, ano masasabi nyo dito po sa pinaka-mainit na usapin ngayon sa pambansang budget? Ngayon, na pinag-uusapan po na kung sabi nga ninyo, wala kayong sinisino dito, sino man po ang tingin po ninyo, kaninyo, huwag kayong magnakaw, etc. So, dito ho ngayon sa usapin po ng PhilHealth at pambansang budget, meron na ba kayong stand, Monsignor? Maganda, Manong Pin, na itanong mo yan. Ngayong araw, lalabas kami ng statement tungkol diyan bilang mga kaparian, tapos nagkumuha rin kami ng ibang mga partners. Ngayong Lunes, magkakaroon kami ng interfaith prayer service pagkatapos press con na gagawin sa isa shrine tungkol sa national budget. Ang panawagan namin diyan, transparency, accountability, at responsiveness ng paggawa ng budget, no, sa ating bansa. Ayun. So ito, anong oras po ito, Monsignor? Ano po dito po sa EDSA Shrine? Alas 9, Manong Ted, ang interfaith prayer service. Tapos as 10 ang press con. Hopefully na ipadala na yung invitation namin sa media na doon namin i-formal na basahin at pirmahan yung statement na nilabas namin.